Dagdag pang balita PSA, halos 3 milyong Pilipino walang trabaho nitong Enero taong 2026 at ECOP, korupsyon, kawalan ng investors dahil sa kawalan ng trabaho. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparshida Torno. Muling dumami ang mga Pilipinong walang hanap buhay sa bansa. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa halos 3 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong January 2026. Mas mataas ito kumpara sa 2.21 milyon na walang trabaho noong January 2025. Noong December 2025 naman, nasa 2.26 milyong Pilipino ang naitalang walang hanap buhay. Ang mga pangunahing dahilan, marami dito naghahanap ng trabaho. So sinabi nila available sila magtrabaho, naghahanap ng trabaho pero wala pa ring trabaho. And then, ang sumunod dito, yung mga nag-aantay ng resulta ng previous job application. And meron din mga nagsabi na naniniwala silang may tired na daw sila o kaya naniniwala silang walang work na available. So, ito yung mga discouraged workers. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga may trabaho na pero naghahanap pa ng dagdag na racket. Mula 8% noong December, umakyat ito sa 13.2% nitong January. Katubas ito ng 6.35 milyong Pilipino. Samantala, bumaba naman sa 47.94 milyon ang bilang ng mga taong may trabaho. Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, may mas malalim na dahilan ang problemang ito. Ang dahilan, mababang investor confidence kaya walang nalilikhang trabaho. Every year, about 800,000 to 1 million reaches age of work and graduate. Dati-dati, na-address yun because there are no investors, lack of investments. So we really have to find ways to be able to get more investors. Huli-huli tayo sa investment. Ayon pa sa ECOP, ang talamak na korupsyon sa gobyerno ang dahilan, kaya nag-aalinlangan ng mga investor na maglagak ng pera sa Pilipinas. Unfortunately, yes. Right now, we're being left behind sa investment, also in tourism. We really have to siguro review our policy, international policy on relationship, especially with China. Paliwanag pa ng ECOP, marami sa investors ay mula sa China, pero dahil sa pabago-bagong regulasyon ay natatakot silang pumasok sa bansa. Dahil dito, nanawagan si Senator Francis Escudero na suportahan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layo ng kanyang Senate Bills 231 at 233 na bigyan ng tulong sa buwis at pautang ang maliliit na negosyo para makapag-hire sila ng mas maraming empleyado. Babala ni Escudero, kung hindi kikilos ang gobyerno para tulungan ng mga MSME, mas maraming negosyo ang magsasara at mas marami pang Pilipino ang mawawalan ng kabuhayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.